Ang ating aralin, patungkol po ito sa pagtatanggol sa ating pananampalataya sa paraang hindi ang manalo tayo sa mga debate o sa mga pagtatalo-talo, kundi po yung maibahagi natin yung ating pananampalataya at pag-asa na taglay natin kay Kristo na bilang mga tagapagtanggol po ay madala natin ang iba patungo sa liwanag tungkol kay Kristo. Madala natin ang iba papalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang version po ng Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ang Bagong ang Biblia at ang Bagong Tipan, yung Filipino Standard Version. At sa English, New King James Version po ang ating gagamitin. Ang bawat Kristiyano po o mga mananampalataya ay tagapagtanggol ng pananampalataya. Ibig sabihin po, nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo sa pagpapaliwanag, sa pagtatanggol ng mga katotohanan tungkol kay Kristo. Na para sa atin po, ang ibig sabihin ng tagapagtanggol ay pagbabahagi natin sa mga gawaing yung pakikibahagi natin o kaya pagpaparticipate natin sa mga gawaing pagpapalakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Na bilang tagapagtanggol po, katuwang tayo sa pagpapalalim ng pagkaunawa ng mga mananampalataya para maging matibay po, para maging matatag yung kanilang pananampalataya. Na bilang tagapagtanggol, pinagtatanggol natin yung ating tenets of faith. Iniingatan natin yun at ibinabahagi natin sa iba, lalo na po yung mga pangunahing doktrina patungkol sa Amang Diyos, patungkol sa Biblia, iniingatan natin yun at ibinabahagi natin sa iba. Yung patungkol sa pagiging Diyos at pagkatawang tao ni Jesus. Yung patungkol sa kanyang pagkamatay, yung muling pagkabuhay at yung muling pagparito ng Panginoon. At yung pagpapahalaga at pag-iingat natin ng katotohanan patungkol po sa kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sa kabuuan po, bilang mga tagapagtanggol ng pananampalataya, nakikitaan po tayo ng kaalaman, nakikitaan po tayo ng katuwiran, ng katapatan, nakikitaan tayo ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Nakikitaan tayo ng pananampalataya na nakabatay sa katotohanan ng Diyos, na nakabatay sa salita ng Diyos. Kaya tayo ay nagbibigay ng dahilan, nagbibigay ng reason sa ating pananampalataya. Ang ibig ko pong sabihin, yung ating pananampalataya ay hindi bulag, yung ating faith. Yung ating pananampalataya hindi nakayon sa kultura at tradisyon na nakasanayan lang natin, nagawa lang ng mga tao. Kundi, yung ating pananampalataya, meron talagang dahilan. Meron tayong dahilan kung bakit tayo mananampalataya ngayon. May dahilan talaga tayo kung bakit nananalig tayo sa Diyos. May dahilan tayo kung bakit ibinibigay natin yung ating buhay, yung ating lakas, yung ating kakayahan, yung ating oras para sa pagsunod at sa paglilingkod kay Jesus. May dahilan tayo. Meron tayong dahilan kung bakit tayo sumusunod sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. At yung dahilan natin o yung reason natin kung bakit tayo mananampalataya ngayon, kung bakit tayo believers ngayon, bahagi po niyan, pagiging handaan natin na i-share sa iba kung ano yung dahilan kung bakit tayo sumusunod ngayon kay Kristo. So, handa tayo na magpaliwanag. Handa tayo na magtanggol sa pag-asang nasa atin. Sinasabi nga po sa unang Pedro chapter 3, dito po sa verse 15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yung point natin dito, always be ready to give a defense. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol. Basahin po natin ang talatang ito sa ang Bagong Tipan, yung Filipino Standard Version. Ayun dito, sa inyong mga puso ay italaga ninyo si Kristo bilang Panginoon. Sa ating mga puso, italaga natin si Kristo bilang Lord, bilang Panginoon. Sanctify, pakabanalin. Ibig sabihin po, i-set apart natin sa ating puso si Jesus bilang siya ang ating Panginoon.
So ito po ay paggalang kay Jesus na hindi panlabas lang, kundi mula sa ating puso. Meron tayong malalim na pagpapahalaga. Yan yung italaga ninyo si Kristo sa ating puso bilang Panginoon. Meron tayong malalim na pananampalataya at tapat na pagsunod kay Jesus bilang siya ang ating Lord. Bilang siya ang Panginoon ng ating buhay. Na sa ating puso at buhay, si Jesus ang sentro. Si Jesus ang dahilan na kinikilala natin ang kanyang karapatan. Sa ating puso at buhay, siya yung dahilan na kinikilala natin yung authority niya sa ating buhay. Kaya bilang mga tagapagtanggol ng ating pananampalataya na ibinabahagi ang salita ng Diyos sa ibang mga tao, ang dapat na nakikita sa atin, ang dapat na naririnig sa atin ay si Kristo. Ngayon, sa usaping tagapagtanggol po ng pananampalataya, dapat hindi tayo mapagmataas. Hindi tayo mayabang. Hindi natin pinapalagay na yung ating sarili ay tayo lang yung maalam. Na kapag nag-share tayo tungkol sa Bible, dapat po yung dating natin, hindi tayo mapagmataas, hindi tayo maangas. Dapat ang nakikita sa atin, si Kristo. So maging sa pagde-disciple natin pala, o yung pag-share natin ng gospel, yung pundasyon ng ating faith, yung pundasyon ng pangangaral ng salita ng Diyos, dapat may paggalang. Nakikitaan tayo ng paggalang kay Jesus. Iginagalang natin siya sa ating puso. Sa pagbabahagi natin at pagpapaliwanag sa iba, dapat Christ-like din. Ang nakikita sa atin si Kristo. May kapakumbabaan katulad ni Kristo. Na ang layunin ay madala ang mga tao papalapit sa Amang Diyos. Sabi po ni Apostol Pedro dito, lagi kayong maging handang magtanggol. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayong maging handa. Anumang oras, handa tayong ipaliwanag, handa tayong ipagtanggol yung ating pananampalataya. Yung kahandaan po, nangangailangan niya ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ang kahandaan, yung meron tayong biblical na pananampalataya. At meron tayong kakayahang makipag-usap na may respeto sa kapwa. Yun yung handa tayong magtanggol. Hindi tayo dapat nakikipagmagalingan. Hindi tayo dapat nakikipagmataasan. Kundi po, ipinapaliwanag natin, ipinagtatanggol natin yung ating pananampalataya at pag-asa sa paraang may respeto sa kausap. Mahinahon, with meekness and fear. Kanino po? Sabi pa dito, sa harap ng sino mang humihingi sa inyo ng paliwanag tungkol sa pag-asang taglay ninyo. So, kanino daw po? To everyone who asks you a reason. Sa harap ng sino man na humihingi sa inyo ng paliwanag. For the hope that is in you. To everyone. Hindi lahat nagkakaroon ng parehong pananaw. Hindi lahat nagkakaroon ng parehong paniniwala. Kaya may mga magtatanong para maintindihan nila. Meron ding mga magdududa. So tayo po bilang mga tagapagtanggol, may gampanin tayo na maging handa tayong magpaliwanag sa sino man na naghahanap ng paliwanag. Sa sino man na humihingi ng paliwanag patungkol sa pananampalataya at pag-asa na nagmumula sa Biblia. Yung pag-asang nasa atin, tumutukoy ito sa paniniwala natin sa kaligtasan. Tumutukoy din ito sa paniniwala natin sa muling pagkabuhay at sa pagkatamo ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yung buhay natin, bilang mga tagapagtanggol, sumasalamin po o nakikitaan ng pag-asang inaasahan natin. At yung ating pagkilos, pamumuhay, yung ating pananalita, nagbibigay liwanag sa sinumang nagtatanong tungkol sa pag-asang nasa atin. So yung talatang ito, nagtuturo sa ating mga Kristiyano na gawin nating si Kristo po ang sentro ng ating puso at buhay. Sa inyong mga puso ay italaga ninyo si Kristo bilang Panginoon. So, kung itinalaga natin si Kristo bilang Panginoon, makikitaan tayo ng kabanalan.
nakikitaan tayo ng pagiging handang magbahagi ng ebanghelyo sa paraang mahinahon, sa paraang may paggalang. Na yung ating pamumuhay, ating mga pagkilos, yung ating mga pananalita bilang mga mananampalataya, dapat nagbibigay liwanag sa iba. Nagbibigay pag-asa sa iba. Kung paano tayo may pag-asa kay Kristo, yung tumitingin sa ating pamumuhay, yung nakikinig sa ating mga pananalita na bibigyan din ng kaliwanagan. So lagi tayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa atin tungkol sa pag-asa na nasa atin. Sa pagpapatuloy po dito ni Apostle Peter sa verse 16, ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Yung meekness and fear nasa verse 15 sa New King James Version. So gawin nating mahinahon at magalang ang pagpapaliwanag. Maamo yung mahinahon, may kaamuan, mapagpakumbaba, at maingat sa pagbibigay ng paliwanag. Maingat sa pagtatanggol ng pananampalataya. Nakikitungo tayo ng maayos sa iba. Ano man yung kanilang paniniwala, ano man yung kanilang pangkasalukuyang pinanghahawakan na faith, nirerespeto natin, nakikitungo tayo ng maayos. Hindi natin ginagawa yung pagpapaliwanag sa mapanakit na paraan, sa mayabang at mapagmataas na paraan. Kung ang nagtatanong po sa atin, o kaya yung kausap natin, sila yung mayabang, sila yung mapanakit, tayo dapat hindi. Sabi pa nga po dito, ingatan ninyong malinis ang budhi. Yung malinis na budhi, tapat sa Diyos at maging sa mga tao, tapat din. Na yung ating mga salita at mga gawa, dapat nakaayon sa pananampalatayang taglay natin. So maging maingat po tayo. Nang sa gayon po, walang puwang yung mga mag-aalipusta sa atin. At masabihan tayong nagkukunwari lamang bilang mga mananampalataya. Na hindi nila tayo laitin, na hindi nila tayo pagsalitaan ng masama o kaya hamakin kasi naiingatan nating malinis yung ating pag-uugali. Naiingatan nating malinis yung ating budhi na meron tayong totoong good conduct o kaya good conscience. Sabi pa nga po, upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Sinasabi naman dito yung mga mananampalataya maaaring makaranas ng pag-alipusta. Maaaring makaranas ng panlalait, ng pang-uusig dahil sa pagsasabuhay ng pananampalataya. Ngayon, yung maaaring bumabati ko sa iyo bilang ikaw ay isang Kristiyano, yan ay nagdududa. Ututol sa paraan mo kung paano mo ipamuhay at i-express ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kung makakaranas man po tayo nito, yung tamang tugon, hindi paghiganti. Kung inaalipusta tayo, huwag din natin silang gantihan ng pag-aalipusta. Hindi pagmamataas, kundi pagpapakita ng mabuting halimbawa bilang mga tagasunod ni Kristo. So manatili po tayong maging maingat, manatili tayong maging tapat, manatiling may mabuting paraan ng pamumuhay na nasasalamin yung mga aral at halimbawa ni Kristo. Ang pagtatanggol ng pananampalataya dapat gawin natin ng may kababaang loob. Merong paggalang sa kausap. Yung tamang pamumuhay ayon sa aral ni Kristo. Yung pagkakaroon ng tamang pamumuhay na ang pundasyon o nakabatay sa aral ni Kristo, yan po yung magsisilbing protection laban sa mga panlalait at panghahamak. Protection natin kasi yung mga naninira, mapapahiya kapag nakita nila na wala palang batayan yung kanilang mga pag-aalipusta, wala palang batayan yung kanilang pag-aakusa. Pinaaalalahanan tayo na yung ating mga asal dapat nasasalamin ay si Kristo. Kahit sa gitna ng sitwasyon na may umaalipusta sa atin, dapat ang makita pa rin sa atin, ang dapat sumasalamin sa atin, nagre-reflect sa kanila ay si Kristo. Sa dalawang talata pong ito, itong verse 15 at 16 ng unang Pedro chapter 3,
tinatawagan tayo o hinihimok tayo na maging tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Bakit po? Kasi kung hindi natin napapansin, ito paalala lang po ito, kung hindi natin napapansin, maraming pag-atake sa ating Kristiyano at biblikal na pananampalataya. May mga tao po nagdududa sa ating pananampalataya. Hindi sila naniniwala na merong Diyos. May mga taong ganon. Ang tawag doon, atheist. Ang paniniwala nila, walang Diyos. Ikaw, tagapagtanggol ka ng pananampalataya. Ang task mo ngayon, ipaliwanag sa kanila na merong Diyos. Totoo na merong Diyos. O sasabihin naman ng mga agnostic, ito yung mga tao na nagsasabing kung merong Diyos, hindi naman natin malalaman yung buong katotohanan tungkol sa Diyos. Ang isa pong agnostic, naniniwala na hindi tiyak o hindi maaring malaman kung may Diyos. Kapag may mga ganyan tayong klase ng tao na nakakausap, dapat po, tagapagtanggol tayo ng ating pananampalataya. Nakapagbibigay tayo ng ating reason o dahilan kung bakit tayo sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag may mga taong nagsasabi na walang Diyos, o kaya sinasabi nilang, hindi naman natin malalaman kung meron bang Diyos. Tayo po bilang mga Kristiyano, panghahawakan at ipagtatanggol nating merong Diyos at malalaman natin na merong Diyos dahil nahayag ito sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas dito po sa Colossus chapter 1 verse 15, siya, ang Panginoong Hesukristo po ito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, meron bang Diyos? Meron. Matitiyak ba natin na merong Diyos? Yes. Si Jesus po ang ebidensya at ang nakikitang representasyon ng Amang Diyos, yung Diyos na hindi nakikita. Si Jesus ang perpektong larawan ng Diyos Ama na nagpapakita ng likas na kaluwalhatian at likas na kabanalan ng Diyos. Kapag ang mga kausap natin hindi naniniwala sa Diyos o kaya naniniwalang hindi nga makikilala ng tao o malalaman buo ng tao kung sakaling merong Diyos. Kapag ganyan yung mga kausap natin, tayo po, alam nating sumagot na merong Diyos. Na ipinapahayag, inihahayag ito sa atin ni Jesus. Kapag yung mga kausap natin, halimbawa, Buddhist, o kaya Muslim, o kaya mga walang relihiyon, so, inaaral po natin ngayon kung paano ba ipapaliwanag sa kanila itong ating pananampalataya. Ganyan po ang mga tagapagtanggol ng pananampalataya bilang mga Kristiyano. Tayo po ay nagbibigay ng reason. Nakikita nila yung dahilan bakit tayo naniniwalang may Diyos. Tayo po ay nagbibigay at nagpapaliwanag sa iba kung bakit tayo nananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Na bakit nga ba tayo sumasampalataya kay Jesus? Bakit nga ba natin ibinibigay yung buhay natin kay Jesus? Bakit pa tayo naglalaan ng oras para sa mga pag-aaral, para sa pagsunod ng kanyang mga katuruan? At ano ba yung dahilan kung bakit ang pag-asa natin sa buhay na ito ay na kay Kristo? Kung babalikan po natin ang sulat ni Apostle Peter, dito po sa unang Pedro chapter 3 verse 15, sinasabi dito, lagi kayong maging handa na ipagtanggol ang tungkol sa pag-asang nasa inyo, the hope that is in us, in you. Yung hope na yan, si Kristo. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yung pag-asa talaga natin na kay Kristo. Ngayon ang tanong, handa nga ba talaga tayong ipaliwanag ito? Kaya na po ba nating ipaliwanag na si Kristo yung pag-asa ng buhay natin at pag-asa ng maraming tao? Handa na ba tayo magpaliwanag na si Kristo ang pag-asa nating mga tao para mabago tayo? Kaya na ba nating ipaliwanag na si Kristo yung pag-asa natin sa kaluwalhatian? Sabi ng Biblia sa
pamamagitan po ng sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas dito po sa chapter 1 verse 27. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. So nais dito ng Amang Diyos na ipakita sa lahat, sa mga Hudyo man yan, sa mga hintil man yan, plano ng Diyos pala na ipaalam yung kaligtasan at hiwaga ng kaluwalhatian. Yung hiwagang ito walang iba kundi si Kristo. Si Kristo na nasa inyo, nasa bawat mananampalataya. Si Kristo ang pag-asa ng kaluwalhatian. Siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Si Kristo po ang nagdadala ng tunay na relasyon sa Diyos. At si Kristo ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kung si Kristo po ang pag-asa natin, maging handa tayo na ipaliwanag yan. Tungkulin ng mga mananampalataya na ipagtanggol natin yung ating pananampalataya at pag-asa na sinasabi nga po sa atin ng Biblia. So maging handa tayo na magpaliwanag. Kailangan natin yung mga ganitong paalala kasi po pagka minsan kapag may nagtatanong sa atin o kaya may mga pagkakataon na may nakakausap tayo na nangangailangan ng paliwanag, ang problema po minsan hindi natin maipaliwanag. Kaya naman minsan nahihiya tayo magpaliwanag. Kaya po minsan itinatago natin si Kristo. Hindi na tayo umiimik. Hindi na natin ibinabahagi sa iba yung pag-asa na nasa atin. Yung pag-asang nasa atin, si Kristo. Muli paalala sa bawat isa, maging tagapagtanggol tayo ng ating pananampalataya na handa tayong ipaliwanag sa iba kung bakit tayo naniniwala sa Diyos. Na handa tayong ipaliwanag sa iba kung bakit yung pag-asa natin sa buhay na ito ay na kay Kristo. Na bilang mga tagapagtanggol ng pananampalataya, meron tayong layunin na maakay ang iba na sila man po ay maging tagasunod ni Jesus. Na sila man po sa buhay na ito, ang kanilang pag-asa ay na kay Kristo. Handa tayong magpaliwanag. Hindi para masabi pong marami lang tayong alam ha. O kaya manalo nga tayo sa mga argumento o manalo tayo sa mga debate. Hindi po ganun. Kundi yung layunin nga natin, maipaliwanag sa iba, makita nila na sapat at may basihan yung ating pananampalataya kung bakit natin inilalagay ang ating pag-asa kay Jesus. Na maging sila man nga po ay maliwanagan yung kanilang pag-iisip na sila ay manampalataya kay Jesus at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan po yung mga tagapagtanggol ng pananampalataya. Ngayon, yung iniiwan ng aplikasyon sa atin ng aralin natin ngayon, una, maging laging handa tayo na tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Lagi tayong maging handa na ipaliwanag at ipaglaban yung ating pananampalataya. So, handa na ba tayo? Ready ba tayong sumagot kapag may nagtanong sa atin kung bakit tayo nananampalataya kay Kristo? Paano kapag may nagtanong sa iyo, bakit ka nag-aaral ng Biblia? Bakit ka aktibong nakikibahagi sa iyong local church? Bakit ka naglalaan ng oras para sa Panginoon? Ano yung dahilan mo? Bakit ka nagtitiwala kay Kristo? Paano kung may magtanong sa atin? Paano kung may humingi ng kaliwanagan sa atin? Mga kapatid, dapat handa tayong magpaliwanag at maging tagapagtanggol tayo ng ating pananampalataya. Sa bahagi ng sulat ni Judas, ganito yung makikita nating katuruan. Basahin po natin itong Jude chapter 1 verse 3. Jude chapter 1 verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. So, isinulat ito ni Judas, si Jude po, isang lingkod ni Jesus, para itong letter na ito, isinulat niya para himukin yung mga mananampalataya na maging matatag at ipaglaban yung kanilang pananampalataya sa harap po yan ng mga maling aral, sa harap po ng mga mapanlinlang o kaya mapandayang mga katuruan. Ipaglaban daw po. Nagpapahiwatig yung paglaban, nagpapahiwatig yan ng isang aktibong pakikipaglaban para ipagtanggol yung pananampalataya. Kasi maraming pag-atake sa ating pananampalataya gamit yung mga maling katuruan.
ang mga mananampalataya dapat handang ipaglaban ang pananampalataya. Ang pananampalataya na minsang ibinigay, kailangang pangalagaan po yan. Kailangang ipagtanggol para manatili yan na dalisay, para manatili yan na ayon sa orihinal na katuruan ni Kristo. Kung tayo po ay mga Kristiyano, tayo po ay tinatawag na maging aktibong bahagi ng espiritual na pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos at pagbibigay po ng tamang patotoo sa paligid natin, sa mundo na ginagalawan natin. Ipagtanggol po natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan. Ipagtanggol natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng nakikitaan tayo ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos at may pagbabahagi sa iba ng Ebanghelyo. Huwag tayong matakot doon. Maring may umusig sa atin, may magduda, may mag-alipusta sa atin. Huwag tayong mahiya. Ipaglaban ang ating pananampalataya. Sabi naman ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto, kung saan po ipiniliwanag ni Pablo yung kanyang spiritual na pakikipaglaban bilang isang lingkod ni Kristo. Basahin natin itong 2 Korinto, chapter 10, verse 5. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ginigiba nila yung maling kaisipan, maling paniniwala at mga argumento o kaya mga maling pangangatwiran na sumasalungat nga po yun sa katotohanan ng Diyos. Ginigiba o ginagapi nila yung mga palalong hadlang, ginagapi nila. Yung mga pagmamataas laban sa Diyos, ginigiba nila. Ang layunin po ng spiritual na pakikipaglaban na ito ni Pablo, binibihag nila yung bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. O binibihag yung isipan para matutong sumunod kay Kristo. So ginigiba nila yung mga maling kaisipan. Ang layunin, binibihag nila ang pag-iisip para matutong sumunod kay Kristo. So bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos, meron tayong gagawin. Ipaglaban natin at ipagtanggol ang pananampalataya. At ang layunin ng ating spiritual na labanan, dalhin ang lahat sa kaisipan sa pagpapasakop sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ibig sabihin, yung bawat pag-iisip, yung bawat pananaw ng tao dapat sumusunod sa kalooban, dapat nakaayon sa katotohanan, at ang pundasyon po ay nakaayon sa mga aral ni Jesus. So gagawin din natin itong spiritual na pakikipaglaban sa paraang mahinahon at may paggalang bilang mga tagapagtanggol ng pananampalataya. Ito po yung ikalawang aplikasyon. Maging handa na ipaglaban. Ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Sa ating main verse sa unang Pedro chapter 3 verse 16, ngunit gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Minsan po kasi kapag marami na tayong kaalaman, na kapag tumataas na yung ating karunungan, para bang nagiging mapagmataas na din tayo, mayabang na rin tayo. No, minsan sa pananalita natin, minsan sa pakikitungo natin sa mga unbelievers, nagiging mapagmataas tayo. So paalala po ito sa atin na kapag ipinagtatanggol natin yung ating pananampalataya, na kapag may nagtatanong sa atin tungkol sa pag-asang taglay natin, yung meron tayong pag-asa, gawin natin iyon, yung pagpapaliwanag na yun, yung pag-share na yun, gawin natin yon with meekness and fear. May kaamuan at may paggalang, with gentleness and respect. Ang layunin po natin hindi para hindi yung masabing tayo yung panalo sa mga argumento. Ang layunin po natin hindi yung masabing tayo yung panalo sa mga debate. Ang goal natin, bakit natin pinagtatanggol ang ating pananampalataya, para mailapit natin ang iba patungo sa Diyos. No, hindi kailangang maipakita natin na tayo yung magaling, na panalo tayo sa mga argumento, pagtatalo-talo, pero nailalayo naman natin ang iba sa Diyos. Na sa halip naman ng palataya sila ay natalikod pa.
Gawin natin ng may kaamuan, gawin natin ng may paggalang. Sabi naman po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas chapter 4, verse 5 at 6. Lumakad kayo na may karunungan sa harap ng mga nasa labas na inyong samantalahin ang pagkakataon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. So, lumakad o mamuhay ng may karunungan. Tayo po ay hinihikayat na mamuhay ng may karunungan at may kaayusan sa pakikitungo sa mga nasa labas o sa mga hindi pa mananampalataya. Na maging mabuting halimbawa tayo ng pamumuhay na may pananampalataya. Yung pananalita po natin may biyaya, ay dito may timplang asin. Ang pananalita ng isang mananampalataya, kaaya-ayang pakinggan. Ang pananalita ng isang mananampalataya nakapagbibigay ng paliwanag na naaayon sa sitwasyon. Sinasabi po sa atin na yung mga pananalita natin dapat may kabuluhan. Yung pananalita natin dapat nagtataguyod ng katotohanan. Sumusuporta ng katotohanan sa katotohanan. Nakapagbubuo ng pagkatao yung mga pananalita natin. Nakakapagbuo ng pananampalataya sa Diyos. Hindi dapat nakakasira. Hindi dapat nakakabasag yung ating mga pananalita. Alalahanin po natin na inire-representa natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa paningin o kaya sa harap ng mga nasa labas ng ating pananampalataya. Yung ating mga pagkilos at pananalita, meron po yung malaking impluwensya sa iba, sa ating patotoo bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya po sa lahat ng oras o kaya yung mga pagkakataon na meron tayo, dapat nating sikapin na gamitin yung ating buhay bilang isang kasangkapan o instrumento na mailapit yung iba patungo sa Diyos. Dapat natin laging samantalahin yun. Maging handa tayo na ipaglaban o kaya maging handa tayo na ipagtanggol yung ating pananampalataya. At gagawin nga po natin iyon ng may kaamuan at may paggalang. At sa pangatlong application po ng ating aralin ngayon, number 3, pag-aralan at isabuhay ang Biblia ng may karunungan. Ibig sabihin po, babasahin natin ang Biblia hindi para sa emosyon lang natin at hindi para magtamo lang tayo ng talino. Kapag sa emosyon kasi, sasabihin natin, nagbasa ako ng Bible, I feel good. O kaya, sa pagbasa ko ng Biblia, na-feel blessed ako. Yun yung sa emosyon, no? Kapag naman para maging maalam lang tayo, nagiging maraming kaalaman, yun yung pag-aaral natin ng Biblia, or marami tayong natututunan, pero wala namang aplikasyon sa pamumuhay. Nagiging maalam lang tayo, pero walang aplikasyon. Nakaalam lang. Minsan, nagiging mapagmataas pa kasi may alam. Pero hindi na i-apply sa pang-araw-araw na pamumuhay yung natutunan. Mas gusto pa na i-apply ng ibang tao yung natutunan niya. Pero hindi nakikita sa sarili. Kumbaga gustong mabago yung iba, pero ayaw baguhin yung sarili. Ang pag-aaral po ng Biblia ng may karunungan. Sinasabi po dito na pag-aralan ang Biblia ng may karunungan. Nagbubunga po yan ng pagsasabuhay. Yung pag-aaral ng Biblia ng may karunungan na ipapractice natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Biblia. Kapag sinabi sa atin ng Biblia na sampalatayan na natin si Jesus, manampalataya nga tayo. Yan yung aplikasyon sa ating natututunan. Sinabi ng Bible, sampalatayanan mo si Jesus. Ang aplikasyon natin, dahil man natutunan tayo, sampalatayan na natin. Kapag sinabi ng Biblia na ipaglaban, ipagtanggol yung ating pananampalataya, gawin natin ng mahinahon. Gawin natin ng may kaamuan. Kapag ganun ang karunungan na binibigay sa atin at katuruan na binibigay sa atin ng Biblia, gagawin nga po natin ng ganun. Kapag sinabi po ng Bible na inihahanda tayo sa paggawa ng mabuti, tanggapin natin yun, gawin natin yun. Sa sulat ni Pablo kay Timoteo, ganito po ang sinasabi, 2 Timoteo chapter 3, verse 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay inihinga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid,
at pagsasanay sa katuwiran upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. Pag-aralan ang salita ng Diyos at hayaang ituwid tayo. At hayaang ituro ng salita ng Diyos ng kasulatan ang tamang paraan ng pamumuhay. Ang kaalaman mula sa kasulatan nag-aakay sa mga mananampalataya sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Paano ba yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos? Una, maglaan tayo ng oras na mag-aral ng salita ng kasulatan ng Biblia. Kalawa, manalangin ng patnubay sa Diyos na maunawaan talaga natin at magbunga yun ng pagkilos sa atin na maipamuhay natin yung kanyang salita, yung bawat natututunan natin. Panalangin natin na patnubayan tayo ng Diyos na maipamuhay natin yung kanyang salita. Then yung ikatlo, maging handa tayo sa paggawa ng mabuti. At yung sa paggawa ng mabuti, gawin ng may kapakumbabaan. Sa ikaapat po, yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos, maging ilaw sa iba. Ibig sabihin po, maging mabuting halimbawa sa iba. Kalima, ipangaral ang ebanghelyo. Sa anumang kaparaanan, sa anumang kakayahan na meron tayo, maging bahagi tayo para maisulong ang ebanghelyo. Makibahagi tayo at maging parte tayo para maisulong ang salita ng Diyos patungo sa maraming tao sa pamamagitan ng pamumuhay natin, ng gawa natin, ng pananalita natin. At sa pamamagitan din po ng pagiging aktibong bahagi ng isang iglesia lokal. Sa pagsasabuhay po ng salita ng Diyos, tayo po ay nagiging kasangkapan. Tayo po ay nagiging instrumento ng pagdaloy ng biyaya ng kaligtasan at liwanag ng Diyos patungo at para sa mga tao, sa ibang tao. Sa pagsasabuhay mo po ng salita ng Diyos, yung mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa nakikita nilang klase ng pamumuhay mo, para bang gusto na din ng iba na manampalataya sila sa sinasampalatayanan mo kasi sa nakikita nila sa klase ng pamumuhay mo. So maging tagapagtanggol ng pananampalataya. Maging handa na magpaliwanag sa mga magtatanong tungkol sa pag-asang nasa iyo, tungkol sa taglay mong pag-asa, si Kristo. Siyempre, ang paalala nga po, gawin natin yun ng may kaamuan, ng may paggalang, ng may kapakumbabaan, na kapag nagbabahagi tayo ng ating pananampalataya, gawin natin ng may respeto. Ano man yung pananaw at ano man yung paniniwala ng kausap natin, igagalang natin. Bilang mga tagapagtanggol, maging mabuti din tayong patotoo ng wasto at ng matuwid na pamumuhay na nakaayon sa kasulatan o sa Biblia. Tayo po ay tinawag hindi lamang para maging mananampalataya, kundi bilang mga mananampalataya, tayo po ay maging saksi, maging mga patotoo at tagapagtanggol sa isang mapagpakumbaba at magalang na paraan. Yung ating pamumuhay dapat sumasalamin sa kabutihan ng Diyos para maging ilaw din tayo sa mga nakapaligid sa atin. At sa lahat ng yan, magtiwala tayo sa Diyos na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng kaalaman, nagbibigay sa atin ng karunungan. Nawa nga po, patuloy nating isabuhay ang kanyang salita. Maging ilaw tayo sa paligid natin at maging tagapagtanggol tayo ng pag-asa at ng ating pananampalataya para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So ito po ang mensahe sa ating pag-aaral ngayon. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang makatapos po tayo sa ating gawain ngayon. Salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.